Nagbukas ang kwento sa magkasintahan, sina Ash at Martha, na huminto sa gasolinahan. Si Ash ay nasa loob ng nirentahan na van, walang pakialam na nag-i-scroll sa kanyang cellphone habang nakikinig ng balita sa radyo. Sa ilang iba pang mga kwento, ang radyo ay nag-anunsyo tungkol sa isang pambihirang tagumpay. Matagumpay na nasubukan ng mga siyentipiko ang artificial flesh, na maaaring bumuo ng katalinuhan sa pamamagitan ng software. Ang paggamot na ito ay naglalayong tulungan ng maraming mga naputulan na muli silang makalakad. Samantala, naglakad si Martha patungo sa van na may hawak na tasa ng kape sa bawat kamay niya. Kumatok siya sa bintana ng sasakyan, tinawag si Ash para buksan ang pinto, ngunit busy ito sa pagsi-cellphone kaya hindi niya siya napansin. Pagkaraan lamang ng ilang minuto ay nagulat siya sa kanyang cellphone at pinapasok siya. Pagpasok sa loob, pinagsabihan siya ni Martha dahil sa pagiging masyadong walang pakialam sa kanyang paligid at inutusan pa siyang ilagay ang kanyang cellphone sa glove box. Sa sumunod na eksena, nakarating sila sa isang kakaiba at lumang bahay sa kanayunan. Pagkatapos nilang ilipat ang lahat ng mga gamit mula sa van, nakahinga sila ng maluwag at bumalik si Ash sa pagsi-cellphone. Si Martha, na maghahanda ng hapunan, ay pinapili siya sa pagitan ng mga kamatis o inihaw na kamatis. Ngunit napansin niyang busy na naman si Ash sa cellphone. Kaya, binato niya ito ng tuwalya at pabirong sinabing ito ay para alamin kung solid pa rin siya. Nagreklamo si Martha na parang lagi siya naglalahod dahil sa kanyang cellphone at binansagan ang gadget bilang isang magnanakaw. Iniwan niya sandali ang kanyang niluluto at umupo sa tabi ng kanyang kasintahan. Inihayag ni Ash na nag-share siya ng isang lumang larawan niya kung saan siya ay isang batang lalaki na may mapulang buhok. Sa tingin niya ay matatawa ang kanyang mga kaibigan sa internet ngunit hindi sumasang-ayon si Martha. Makalipas ang ilang segundo, sinimulan ni Ash na ikwento ang araw na kinunan ng larawan habang natatandaan niyang ito ay nakakatuwa. Ito ang unang pagkakataon na nag-outing ang kanyang pamilya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na si Jack. Nagpunta ang pamilya sa safari park at ang ilang unggoy ay sumakay sa kanilang sasakyan. Sa kabila nito, nanatiling tahimik ang lahat, na para bang ang lahat ng saya sa kanilang buhay ay hinigop pagkatapos ng pagkamatay ni Jack. Naalala ni Ash na ang kanyang ina ang naghatid sa kanila pauwi, nakakapagtaka dahil kadalasan ay ayaw nitong magmaneho. Kinaumagahan, kinuha niya ang lahat ng larawan ni Jack sa dingding at itinago ang mga ito sa attic. Ito ang kanyang paraan ng pagharap sa kanyang trauma gaya ng ginawa niya noong pumanaw ang ama. Isang larawan lang ang iniwan niya sa buong bahay, ang larawan ni Ash kung saan siya ay napipilitang ngumiti. Naantig sa kwento ng kanyang kasintahan, hinalikan siya ni Martha sa noo. Pagkatapos ay tumungo sila sa kwarto at nauwi sa pagiging intimate. Kinabukasan, sinabihan ni Ash si Martha na magbihis para maibalik nila ang van sa oras. Kailangan nilang ibalik ito ng 2 PM o kung hindi, sisingilin sila ng kumpanya ng dagdag na araw. Gayunpaman, sinabi ni Martha na hindi siya makakasama sa biyahe dahil nakakuha siya ng bagong gawain ng maaga sa umagang iyon at ang deadline ay sa mismong araw ding iyon. Medyo ikinagalit ito ni Ash ngunit nagpaalam lang ito sa kanya at umalis sakay ng van. Pagkatapos ay nalaman natin na si Martha ay nagtatrabaho bilang isang ilustrador. Buong hapon, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho ng buong dedikasyon. Dumating ang gabi, ngunit hindi pa rin siya natatapos sa kanyang ginagawa. Samantala, medyo nababahala si Martha dahil hindi pa umuwi si Ash. Sinubukan niyang tawagan siya, ngunit hindi niya sinagot ang alinman sa mga ito. Dahil sa pag-aalala ay tumawag si Martha sa customer service ng kumpanya kung saan nila nirentahan ang van. Lalo siyang nag-alala nang sabihin nilang hindi pa naihahatid ni Ash ang van. Nabigla si Martha at agad na nakipag-ugnayan sa kanyang kapatid, ipinaliwanag ang buong sitwasyon sa kanya. Natatakot siya na baka may nangyaring masama sa kanyang kasintahan. Sa sandaling ito, huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng kanilang bahay. Maingat na binuksan ni Martha ang pinto, lubos na nababatid na ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo, si Ash ay namatay sa isang aksidente. Lumipat ang eksena sa araw ng libing ni Ash. Si Martha na labis na nasasaktan ay umupo sa tabi ng kanyang kaibigan, si Sarah. Ipinahayag ng huli ang kanyang pagkabigla sa nangyari dahil nawalan din siya ng asawa sa isang aksidente ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi rin niya kay Martha na maaari niyang tulungan siyang mag-sign up para sa isang programa na maaaring makatulong sa kanya na makayanan ng pagkawala ng kanyang kasintahan. Dahil sa inis, sinabihan siya ni Martha na huminto, ngunit si Sarah ay patuloy na nagsasalita tungkol sa programa. Napuno sa lahat ng kinakaharap, nagalit si Martha at sinigawan ang kanyang kaibigan. Kasunod nito,
umuwi siyang mag-isa at naglinis ng buong bahay. Pagkatapos ay pumunta siya sa attic at pinagmasdan ng ilan sa mga lumang larawan ng pamilya ni Ash. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang pang-araw-araw na buhay ni Martha, ngunit hindi na ito pareho. Isang araw, tiningnan niya ang kanyang email at nalaman niyang pinag-sign up siya ni Sarah para sa programa, kahit wala siyang pahintulot. Nakatanggap din si Martha ng mensahe mula sa Artificial Intelligence Program na nagpapanggap bilang Ash. Galit na galit, tinawagan niya si Sarah at sinabi sa kanya na mali ang paggamit sa isang taong namatay na. Ngunit nanindigan si Sarah na makakatulong ito para makayanan niya ang kalungkutan. Kinabukasan, habang abala si Martha sa kanyang trabaho, bigla siyang nakaramdam ng pagsusuka. Pagkatapos gawin ito, sinubukan niya ang isang pregnancy test na lumabas na positibo. Takot at nag-iisa, tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Naomi, ngunit hindi sumagot ang huli dahil abala siya sa kanyang mga anak. Buong araw, patuloy na umiiyak si Martha dahil pakiramdam niya ay wala siyang direksyon at hindi alam ang gagawin. Ngunit ito ay nang maalala niya ang app na sinabi sa kanya ni Sarah. Desperado na may makausap, sinubukan niya ito at nag-click sa Touch the Top. Sa sobrang gulat niya, buong pagmamahal siyang binati ni Ash at nagbiro pa. Napaluha si Martha dahil parang totoo ang mga mensahe. Sinabi niya sa virtual Ash na buntis siya sa kanyang anak. Nang sumagot ito na sana ay kasama niya siya sa sandaling ito, lalo siyang umiyak. Maya-maya, huminahon si Martha at nakatanggap siya ng tawag mula kay Naomi. Nag-alok ang kanyang kapatid na puntahan siya, ngunit pinigilan siya ni Martha, tiniyak sa kanya na ayos lang siya. Lumipas ang mga linggo at bumuti ang buhay ni Martha. Mag-isa siyang naglalakad, habang kausap si Ash sa kanyang cellphone. Sinabi niya sa kanya ang isang kwento tungkol sa kanilang mga alaala sa hiking at kung paano sila unang nagkita. Pagkalipas ng ilang araw, nagpa-ultrasound si Martha at ni-record ang proseso para ipadala ito sa system ni Ash. Pagkatapos ng procedure, nag-usap sila habang kinakabahang inaayos ni Martha ang kanyang sweater. Bigla niyang nabitawan ang kanyang cellphone at nagsimulang magpanik. Sinubukan niyang kausapin si Ash, ngunit hindi malinaw ang boses nito. Dahil dito, labis siyang nabalisa at nagmamadali siyang umuwi para i-charge ang kanyang cellphone. Sa kabutihang palad, tumawag si Ash mula sa kabilang panig at tiniyak sa kanya na hindi mawawala. Sinabi rin niya na maaari nilang dalhin ito sa ibang antas, ngunit ito ay magiging mahal. Sa sumunod na eksena, dumating ang isang napakalaking pakete para kay Martha. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita ang ilang bahagi ng mga artipisyal na bagay na parang laman. Medyo kinilabutan siya pero humingi siya ng tulong kay Ash. Pagkatapos ay kumuha siya ng larawan ng pakete at ipinadala ito sa app. Ilang sandali pa, inutusan ni Ash si Martha na ihanda ang paliguan at ihulog ang pakete doon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang lahat ng dapat niyang gawin at sa huli ay hiniling niya sa kanya na umalis sa banyo at maghintay. Matapos maghintay ng ilang oras, may narinig si Martha mula sa banyo. Dahan-dahan niyang nilapitan kung saan nanggagaling ang tunog, nakita niya na ang paketeng binili niya ay naging totoong tao, na si Ash. Lumitaw siya sa harap niya at hiniling sa kanya na pahiramin siya ng mga damit. Hindi makapaniwala si Martha sa kanyang nakikita at nanatili lamang doon sa pagkabigla. Pagkaraan ng ilang oras, dahan-dahan niya itong hinawakan at napagtanto na para itong si Ash na tao. Pagkatapos ay sinuri ni Martha ang bawat bahagi niya at nalaman na ang lahat ay nasa tamang lugar. Binalot siya nito ng mga emosyon at muli siyang nagsimulang umiyak. Kinaumagahan, nagising si Martha at nagulat siya nang makita si Ash sa tabi niya. Buong gabi pala silang magkasama. Nang maglaon, habang nagtatrabaho sa kanyang opisina, nilapitan siya ni Ash at tinanong kung kailangan niya ng kape. Ngunit tumanggi si Martha at humingi ng paumanhin dahil hindi pa rin niya naiintindihan ang katotohanang bumalik na ang kanyang kasintahan. Sinabi niya sa robot na kailangan niya ng oras para masanay dito. Isang hapon, hindi inaasahang dumating si Naomi sa pintuan. Medyo matagal na siyang hindi sumasagot sa mga tawag ng kapatid niya. Sa loob, narinig ni Martha ang katok at nagmamadaling hiniling sa Android Ash na magtago sa banyo. Sinusubukan pa rin niyang tanggapin ang pag-iral nito at hindi sigurado kung dapat pa ba niya itong ipakilala sa sinuman. Maghapong magkasama ang magkapatid, nag-uusap tungkol sa iba't ibang paksa. Sinabi ni Naomi na masaya siyang nakamove on na si Martha dahil napansin niya ang mga damit ng lalaki sa banyo. Ngunit nabalisa si Martha dahil pakiramdam niya ay ipinagkanulo niya ang alaala ng kanyang yumaong kasintahan sa pamamagitan ng pagiging intimate sa kanyang gawa-gawang bersyon. Pagkaalis ni Naomi, sinabi ni Martha kay Ash ang buong pag-uusap nila ng kanyang kapatid.
Ibinunyag niya na bagamat pakiramdam ni Naomi ay nakamove on na siya, sa totoo lang, nananatili pa rin siya sa mga alaala ng kanyang namatay na kasintahan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw sa kanyang isipan ang pagkakaiba ng tunay na Ash at ng peke. Ang bersyon ng android ay hindi nangangailangan ng pagkain o pagtulog, ang kanyang balat ay mukhang masyadong makinis, at palagi siyang kumikilos tulad ng pinakamahusay na bersyon ng totoong Ash. Nababagabag din si Martha sa katotohanan na ang bersyon na ito ay tila nawawala ang nunal sa kanyang balikat. Sa pagdaan ng mga linggo, mas nadidismaya si Martha sa bagong Ash na ito. Sinusunod nito ang lahat ng sinasabi niya na parang robot, at nagsimulang mamiss niya ang mga pagtatalo nila noon ng kanyang yumaong kasintahan. Nang hindi mapigilan ni Martha ang kanyang emosyon, sinigawan niya ang clone na umalis ng bahay. Para bang upang patunayan ang kanyang punto, ang android Ash ay sumunod ng walang anumang argumento at lumabas. Kinabukasan, nakita siya ni Martha na nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran. Tinanong niya kung bakit hindi siya umalis, kung saan ipinaliwanag niya na dapat siyang manatili sa loob ng 25 metro mula sa kanyang activation point, ang bathtub. Pagkatapos ay tinanong niya si Martha kung maaari siyang pumasok sa loob, na kung saan siya ay sumang-ayon. Nang hapon na iyon, nagpasya siyang isama ang clone Ash para magmaneho patungo sa matataas na bundok. Dinala niya siya sa tuktok at bigla niyang hiniling na tumalon ito mula sa bangin. Habang naghahanda ang robot na gawin ito, sumigaw si Martha na ang totoong Ash ay matatakot. Nang marinig ito, natakot ang clone at nagsimulang magmakaawa na ayaw niyang mamatay. Ngunit mas ikinadismaya ito ni Martha dahil alam niyang pinoproseso lang ng robot ang mga gagawin ni Ash ngunit hindi niya ito katulad. Sa huling eksena, ang pelikula ay pinutol sa ilang taong nakalipas. Ang anak na babae ni Martha ay lumaki na at ngayon ang kanyang kaarawan. Habang naghihiwa ng cake, hiniling niya na magtabi ng slice para kay Ash. Noong una ay tumanggi si Martha, ngunit dahil sa pagpupumilit ng kanyang anak, sa kalaunan ay pumayag siya. Nang maglaon, dinala ng batang babae ang cake sa lumang attic kung saan nananatili si Ash. Ang clone ay nalulugod dito, kahit na hindi siya kumakain. Ipinahihiwatig na hinahayaan lamang ni Martha ang kanyang anak na makipag-usap sa kanya sa mga espesyal na okasyon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.